At para sa ating mga balita, Vladimir Putin naghamon ng duelo kay Zelensky. Zelensky minura si Putin. At pagkatapos ng Israel, kabisera ng Yemen, binayo naman ng US Air Force. At sa pinakahuling balita, Pope Francis nagalit sa ginawa ng Israel sa Gaza. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang drone attack ang pinakawalan kahapon ng Ukraine sa lungsod ng Kazan sa Russia na nag-iwan ng matinding damage sa isang mataas na gusali ng apartment sa lungsod na may populasyong higit sa 1.3 milyon. Bagaman sinira nito ang nasabing skyscraper, wala namang naiulat na nasawi sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa ulat, bagaman bihirang mangyari ang mga pag-atake sa loob mismo ng teritoryo ng Russia, ilang beses nang naging target ng mga drones ng Ukraine ang Kazan at ang nakapalibot na rehiyon na Tatarstan. Ayon sa mga nakasaksi, itinuturing na malaking kahihiyan para sa Russia ang ganitong mga pag-atake, lalo na't halos 3 taon na ang nakalipas mula nang simulan nito ang opensibang militar sa Ukraine. Ayon kay Rostam Minikhanov, pinuno ng Tatarstan region, nagdulot ng malaking pagkasira ang drone attack ng Ukraine sa kanyang nasasakupan. Matapos umanong atakihin ang mga establishmento, tila mga sibilyan naman umano ang target ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang nasabing pahayag ay sinabi ni Minikhanov matapos lumutang sa social media ang larawan ng isang skyscraper na nasusunog matapos tamaan ng drone mula sa Ukraine. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Russia na si Maria Zakharova, 2 Ukrainian drones daw ang sinasabing tumama sa gusaling ito. Bagaman inamin ni Zakharova na tinatarget ng Ukraine ang mga industrial facilities sa mga teritoryo ng Russia, hindi naman anya ito nagdudulot ng malaking damage sa kanila. Nag-umpisang targetin ng Ukraine ang mga lokasyon sa loob ng teritoryo ng Russia nitong mga nakaraang buwan, lalo na nang payagan ng US na gamitin nila ang mga missiles na ginawa sa Amerika upang patamaan ang mga target sa border na nagpapahiwalay sa dalawang bansa. At bagaman hindi direktang binanggit ang pag-ataking nangyari sa lungsod ng Kazan kahapon, tiniyak ni Zelensky na ipagpapatuloy nila ang paglulunsad ng mga missiles at drone attacks sa mga military facilities sa loob ng Russian territory. At dahil sa tumitinding pag-atake ng Ukraine, pansamantalang isinara ng Russian Civil Aviation Authority na Rosaviatsia ang international airport sa Kazan na itinuturing na isa sa mga pinakaabalang paliparan sa buong bansa. Nagsagawa na rin ng evacuation ang mga mamamayan sa lugar at kansilado na rin ang lahat ng mga pampublikong event. Dagdag pa ni Zakharova, maliban sa drones na tumama sa gusali, may 6 na drones naman ang matagumpay na na-shutdown ng Russian Air Defense. Sa isang post sa Telegram, sinabi pa ni Zakharova na ibinubuhos ngayon ng Ukraine ang galit nito sa mga mapayapang mamamayan ng Russia bilang reaksyon sa kanilang malino na pagkatalo sa military combat. Kasunod nito ay sinabi rin ng Ministry of Defense ng Russia na nasakop na nila ang isang nayon na malapit sa lungsod ng Kharkov sa silangang Ukraine, kung saan nagkaroon ng malaking advancement ang puwersa ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Ang pag-atake sa Kazan ay naganap isang araw matapos ang mga opensiba ng Russian Army sa kabisera ng Ukraine na Kyiv. Dagdag pa rito, 5 katao rin ang nasawi sa isang pag-atake ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk sa border ng Russia, kung saan naglulunsad ng opensiba ang mga Ruso mula pa noong Agosto. Bago ang pag-atake ng Ukraine sa Kazan, nauna namang naglunsad ang mga Ruso ng pag-atake sa Kyiv na kabisera ng Ukraine. Ayon sa ulat, 1 ang napatay at 13 ang sugatan.
May ilang mga embahada din noon ang sinasabing nawasak ng pag-atake ng Russia. Ang mga ulat na ito ay kinumpirma mismo ng Kyiv City Military Administration at sinabing nadala na sa ospital ang 13 sugatan. Ang pag-atake ng Russia sa kabisera ay naganap matapos hamunin ni Putin si Zelensky sa isang missile duel na naging dahilan naman upang direktang murahin siya ni Zelensky at sinabing Ми вдаримо, наприклад. He says that we will strike somewhere in Kyiv, for example, with the Orezhnik, our new bomb, and let them put up air defenses. And let's see what happens. Do you think this is an adequate person? Just Пусть определят какой-то Let them name some object, let's say in Kiev, and concentrate all their air defense and missile defense forces there, туда все свои силы ПВО и ПРО. and we will hit it with the Oreshnik and see what happens. Посмотрим, что будет. We are ready for such an experiment. К такому эксперименту готовы. Is the other side ready? Готова ли другая сторона? Ayon sa Ukraine's Air Force Command, umabot sa 5 ballistic missile ang pinakawalan ng Russia sa kabisera bandang alas 7 ng umaga noong Biyernes at sinabing matagumpay naman daw nilang na-shutdown ang 5 missiles na ito. Maliban dito, 4 na pong UAV din ng Russia ang matagumpay na na-shutdown ng Ukrainian Air Defense, habang may 20 drones naman ang sinasabing hindi nakarating sa target. Gayunman, inamin ng Ukraine na nagdulot ng mga damage at injuries ang mga debris nito. Sa isang distrito sa lungsod, napaulat naman na nasira ang isang office building, isang kalsada at ilang mga gas pipe. 5 kotse rin ang sinasabing nasunog ayon kay Serhiy Popko na head ng Kyiv City Military Administration. Sa nasabing gusali ay matatagpuan ang mga embahada ng Albania, Argentina, Palestina, North Macedonia, Portugal at Montenegro. Nawasak ang mga salamin at pintuan ng mga nabanggit na embahada. Habang nagpahayag naman ng protesta ang embahada ng Portugal sa nasabing pag-atake ng Russia. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, ang pag-atake sa lungsod ng Kyiv ay isinagawa bilang tugon sa pag-target ng Ukraine sa isang chemical plant sa rehiyon ng Rostov noong nakaraang linggo. Layunin ng Russia na wasakin ang opisina ng Security Service of Ukraine at ang pagawaan ng Neptune missile system at Olka ground-based cruise missile. Layunin din nilang wasakin ang mga posisyon ng Patriot anti-aircraft missile system at matagumpay naman daw nila itong naisagawa ayon sa Russian Ministry of Defense. Kasunod nito, nanawagan si Zelensky sa mga Western countries na dagdagan pa ang sanctions na ipinapataw sa Russia dahil sa pag-ataking ginawa nito sa Kyiv. Nagpapasalamat din siya sa patuloy na pagbibigay ng mga kaalyado ng mga karagdagang air defense system para sa kanilang hukbo. Sa ibang balita, Papa sa Roma nagpahayag ng galit sa pambobomba ng Israel sa Gaza. Sa isa pang pagkakataon kahapon araw ng Sabado, muli na namang kinundina ni Pope Francis ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Ang pagkondena ng Papa ay nangyari matapos na madismaya ang gobyerno ng Israel dahil sa panawagan ng Papa sa international community na magsagawa ng pag-aaral kung ang ginagawa ba ng Israel ay matatawag ng genocide laban sa mga mamamayan ng Gaza. Ang nasabing pagkondena ay sinabi ng Papa sa kanyang taunang Christmas message para sa mga kardinal na namumuno sa iba't ibang departamento sa Vatican. Nag-focus ang kanyang mensahe sa mga airstrike na ginawa ng Israel sa Gaza noong Biyernes na pumatay ng nasa 25 katao. Cardinal Re ha parlato della guerra e ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Ang Papa sa Roma bilang leader ng nasa mahigit 1 bilyong Katoliko sa buong mundo ay sinasabing maingat daw sa pagkuha ng panig sa digmaang nagaganap sa mundo. Pero kapansin-pansin na tila mas nagiging vocal ito sa mga operasyon ng Israel laban sa Hamas.
Sa katunayan, sa isang libro na inilimbag noong nakaraang buwan, kinote ng Pontifico ang pahayag ng ilang mga international experts na ang nangyayari sa Gaza ay may mga katangian ng isang genocide. Ang sinabi ng Papa ay mariin namang pinuna ni Israeli Minister of Diaspora Affairs na si Amichai Chikli sa pamamagitan ng isang sulat na inilathala ng pahayagang Il Foglio noong Biyernes. Ayon kay Chikli, ang mga pahayag ng Papa ay isa daw uri ng trivialization sa terminong genocide. Trivialization o irresponsabling paggamit ng seryosong termino na genocide. Sinabi ng Foreign Ministry ng Israel na ang bansa ay dumepensa lamang laban sa kalupitan na ipinapakita ng mga Hamas na nagtatago sa likod ng mga bata habang pinapatay naman ang mga kabataang Israeli at ng hostage pa ng nasa 100 katao at inabuso sila. Dagdag pa ni Chikli, pinili daw ng Papa na baliwalain ang ginagawa ng Hamas. Sinabi rin niya na ang pagkamatay ng isang inosenteng sibilyan sa gitna ng digmaan ay isang trahedya at hindi matatawag na genocide. Ginagawa din daw ng Israel ang lahat upang mabawasan ang pinsalang nararanasan ng mga inosenteng sibilyan, habang lalo namang pinapalala ng Hamas ang pinsala sa mismong mga sibilyan sa Gaza. Kasabay ng pagkondena sa ginawa ng Israel, idiniin din ng Papa sa Roma ang pag-deny ng Israeli forces sa pagpasok ng obispo ng Jerusalem sa Gaza na tinatawag nilang patriarka. Yan ay upang bisitahin sana at kumustahin ang mga Katoliko doon. Ieri il patriarca non lo hanno lasciato entrare a Gaza come avevano permesso. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang nasabing obispo tungkol sa sinabing ito ng Papa. Pero nilinaw ng IDF na inaprubahan naman daw nila ang pagpasok ng patriarka sa lugar ngayong araw ng Linggo. Ito'y sa kabila na may mga isyong pansiguridad sa kanyang pagbisita doon. Dagdag pa ng Israel, pinapayagan naman daw nila ang pagpasok ng mga religious leaders sa Gaza na ang layunin ay makipagtulungan sa mga Christian communities doon na mailikas palabas ang kanilang mga kapatiran. Sinabi rin ng Israel na 1/3 ng mga nasawi sa Gaza ay pawang mga militante. Sinikap nilang maiwasan ang mga sibilyan pero sadyang humahalo daw ang mga militante sa mga sibilyan na nagiging dahilan kung bakit may mga inosenteng nadadamay. At sa ating pinakahuling balita, nag-umpisa na rin ang US sa pagsasagawa ng airstrike sa lungsod ng Sanaa, kabisera ng Yemen. Kahapon yan, araw ng Sabado. Ayon sa US Central Command or CENTCOM, layunin ng pag-ataking ito na wasakin ang mga storage facilities ng mga missiles ng Houthi at nais din nilang guluhin at pahinain ang operasyon ng mga rebelde sa rehiyon. Matatandaan na nagsagawa ang mga Houthi ng sunod-sunod na pag-atake sa mga international maritime vessels at ginugulo ang mga ruta ng kalakalan mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Idinagdag din na dahilan ng pag-atake ng US ang pagwasak ng mga Houthi sa ilang mga US Navy warships at merchants vessels sa South Red Sea, sa Bab al-Mandeb at sa Golpo ng Aden. Habang isinasagawa ang operasyon, napaulat din na matagumpay na na-shutdown ng CENTCOM ang ilang mga UAV at anti-ship cruise missile ng Houthi sa Red Sea. Ang nasabing operasyon ay binubuo ng pinagsamang puwersa ng US Air Force at US Navy kabilang ang kanilang mga F-18 fighter jets. Ayon sa CENTCOM, ang airstrike ay bahagi ng pangako ng hukbo na protektahan ang mga personnel ng US at ng koalisyon, mga kasosyo sa rehiyon at ang international shipping. Bagaman sinasabi na ang pag-ataking ito ay isinagawa ng Israel, nilinaw naman kalaunan na US ang nasa likod nito. Sinasabing ito na ang ika-4 na beses na binomba ng US ang Yemen ngayong linggo matapos bumalik ang US aircraft carrier na Harry Truman sa rehiyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.